Ito yung pinaka-matinding dahilan bakit tayo mga kababaihan ay hindi na dapat makiapid sa may asawa na. O, tingnan nyo na lang tong kinahinatnan ni Princess Zuo. Nangyari ito sa Monrovia, Liberia, nitong December 21 lang. And she's only in her early 30s, pero sa kasamaang palad ay sumakabilang buhay agad dahil pinagsasaksak siya ng kanyang dating nobyo kasi hindi nito matanggap yung breakup nila. Ayon sa balita na itong lalaki na kinilalang si Bill Jala, 38 years old, ay may asawa at 2 anak na. Bukod pa dito ay isa siyang pastor sa isang Christian organization sa Liberia kung saan membro din doon si Princess. Pero both of them ay nasipa as a disciplinary measure dun sa simbahan nila kasi nga nalaman yung kanilang extramarital affairs. Okay. Matagal na silang magkarelasyon even before mag-asawa itong lalaki. Tapos, common friend pa nila yung girl na naging legal wife. I don't know lang, kung bakit hindi si Princess yung pinakasalan niya. But anyway, let's just leave it at that. Pero, one thing's for sure. Mahal nila yung isa't isa. Kasi si Princess hindi bumitaw diba? Then yung lalaki naman, ginawa ang lahat para magstay lang si Princess to the point na iniwan na niya yung kanyang mag-iina nung time na nakipag-break si Princess sa kanya almost 2 months ago na kasi nga yung legal wife ay inaaway na si Princess at pinagbabantaan na ng masama na if ipagpapatuloy niya yung kahibangan niya dito sa asawa niya. So, dahil natakot na tong si Princess at gusto na din niyang mag-move on, nakipaghiwalay na siya kay Bill. Ngayon, hindi ito matanggap ni Bill. Ayaw ni Pastor. Lalo na dumistansya na ng tuluyan si Princess sa kanya. Pati yung mga calls niya, hindi na sinasagot, or yung any attempt niya na makita siya, ay hindi na nito pinapansin. Then later on, pinlock na din siya nitong si Princess. So, ang ginawa ni X, ay naging stalker siya dun sa kanyang mga close friends para malaman kung ano yung ganap niya sa buhay. At dahil nga hindi matanggap ni X at hindi niya kayang makita na nag-move on na si Princess, kaya ang ginawa nito ay iniwan na niya yung kanyang asawa at mga anak. Bumalik lang si Princess sa kanya. Okay, repeat after me. I will never, ever in my life, have a boyfriend. Wait, what? On the day of the attack, kinunsyaba nitong si Bill Jala yung kapatid ni Princess para makausap yung dating nobya. So, pumunta yung magkapatid dun sa isang bar nang walang kamalay-malay si Princess na andun pala si X, At nung magkita yung dalawa, itong si Bill umiyak, nagmakaawa na bumalik na sa kanya si Princess. Oh, Princess, please take me back. So, nangako ito ng kung ano-ano. Pero, decidido na talaga itong si Princess na mag-move on. No, Bill. It's over. So, nung pagtalikod ni Princess, paalis ng place, sa sobrang galit ni X, at hindi niya matanggap yung rejection even after na iniwan niya yung pamilya niya, ayun, hindi siya nakapagpigil sa sobrang galit niya. Pinagsasaksak niya ng kitchen knife yung dalaga. 2 times sa likod nito, sa leeg, at sa tiyan. Na ikinagulat ng lahat dun sa resto bar kasi ang bilis ng pangyayari. Pati nga yung kapatid ni Princess nasaksak dun sa braso nung nag-try ito na pigilan yung lalaki. Nakatawag naman agad ng pulis at paramedic yung mga tao dun pero wala na. Dead on the spot na si Princess. Si Bill naman ay kasalukuyang nasa custody ng mga pulis. Tragic story, At ayon din sa mga investigador, na premeditated yung pagpatay nitong lalaki dun sa kanyang dating mistress. Kasi, nagdala pa to ng kitchen knife, na wala siyang choice, kundi, patayin na lang si girl kung mawawala din naman sa kanya ng tuluyan. Ang klaseng reasoning yan, Ay, napaka-selfish at cruel na love yan. Ano yan by force? Na we can't have a choice. Kaya mga kasyopaw,
Don't be in this kind of toxic relationship. Pag nagkaroon kayo ng doubts dun sa relasyon nyo or may nakikita na kayong abuse kahit hindi pa ganun kalala, bitaw na agad, no? Bitawan nyo na. Kasi hindi worth it na buhay nyo pa yung maging kapalit sa huli.